Di ba namin nakuha? Hello, magandang umaga po. Lang, very short lang ito na kwan. Gusto ko lang kasi ano na ngayon. So, ngayon ay May 21 na, no? May 21. At ang problema ko po sa ngayon ay hanggang ngayon po hindi pa rin nahuli si General Kitalig Bantag. Yung tinuturo ng ebidensya namin na papatay kay Kaper Silapid. Ngayon, in fairness naman nun sa mga tao, ng mga subscribers ko pa iba na naniniwala na walang kasalanan si Bantag, ganito po yun ang dahilan kung bakit si Bantag po ang tinuturo namin. Number one, pero bago ko isasabihin, nais ko muna sabihin muna, ang bakit ko naisip i-vlog ito si Bantag ay sapagkat hanggang ngayon hindi pa nahuhuli. Tandaan ko yung pangako ni Nicolas Torre, General Nicolas Torre, na siyang isa sa sinusulong na magiging PNP chief. Tapos hanggang ngayon hindi niya natupad ang pangako niya na siyang CIDG chief na mahuli si Bantag, hanggang pangako lang. So, ngayon, si Bantag po ay alam ko kaklase pa na General Jean Pajardo. So, General Jean Pajardo, may pag-asa ba kami na mahuli si Bantag na kaklase mo? Mukhang walang chance. Ngayon, si Harry Roque, gusto niyong hulihin. Mas matindi po ang kasalanan ginawa ni Bantag kaysa kay Harry Roque. Si Harry Roque, kasalanan medyo bakla-baklain lang yung style niya eh. Trafficking, hindi naman masyadong trafficking yun. Nagkataon na lamang na parang abogado, hindi pa klaro kung abogado siya ng Lucky South na Pogo Company sa Porac, Pampanga. So, bakit inuubusan niyo ng oras si Harry Roque? Ngayon si Bantag, hindi niyo inuubusan ng oras. Kasi kalaban sa politika. Gano'n naman kayo, basta politics, tinitira nyo eh. Yung problema namin kay Bantag hanggang ngayon hindi pa nahuhuli. Yan po ay walang halong politika diyan. Maliban lang, pwede kong sabihin, maraming ibang nagsususpekta na si Bantag ay inutusan ni Duterte. O sabihin ko lang, inutusan ni Duterte para gumalaw kayo, hulihin nyo. Di ba? Wala rin kayong ebidensya na si Duterte sa likod ni Bantag. Ako, ang ebidensya pong hawak namin, matindi talaga na bakit si Bantag. Although inaamin ko po na ang aming ebidensya laban kay Bantag ay puro circumstantial evidence. Dalawang uri pong ebidensya kung sa lakas ang pag-usapan. Ang pinakamalakas na ebidensya po ay yung direct evidence. Ibig sabihin ng direct evidence, na direkta nakita si Bantag na siya mismo nag-utos na papatay. Ang tanong, meron ba kaming testigo na magsasabi na direkta narinig o nakita si Bantag na miniting niya kung sino-sino mga tao at sinabi niya ipapatay ni si Kaper Silapid? Aminin ko, wala kami. Pero bakit siya ang iniisip namin na nagpapatay? Kasi po, wala ng ibang taong posible na sa mga taong may kakayahan na pwedeng magpapatay kay Kaper Silapid. Yan po ang pinakadahilan yan. Kaya sana naman yung mga taong naniniwala na si Bantag ay inosente, kumbinsin naman na kung talagang inosente siya, well, it's time to surrender and then ipakita kung bakit siya inosente. Ito po ang aming ebidensya na dapat isinaalang-alang ng Department of Justice. Bakit po si lang yung pinag-aksayan ng panahon? Bakit si Harry Roque? Sa totoo lang, sa analysis ko, kung si Harry Roque ang inyong pag-isipan, ang mangyari po ay ganito. Mauuwi lang po sa acquittal. Hindi ko naman minamaliit ang inyong ebidensya, pero wala akong nakita, base po sa balita na lumabas, wala po akong nakitang ebidensya na magsasabi na si Harry Roque ay may kasalanan sa trafficking. Ano bang kasalanan? Trafficking.
Ang trafficking po na uri na kinakaso nyo kay Harry Roque na pinapared notice nyo pa sa Interpol tapos si Bantag ay hindi. Ay, ang ginawa niya kuno, ang akusasyon sa kanya ay kuno siya ay kauri o kasama sa conspiracy sa sindikato na siya ay abogado ng Pogo. At itong mga tao ng Pogo ay nag-ipon ng tao. Pag mag-ipon ka ng tao, isang elemento yan ng trafficking na kaso. Magiging trafficking yung pag-ipon mo ng tao kung ang pakay mo ay magbibigay ka ng trabaho, na ang trabaho ay may kasamang pang-aapi. Ganun yun. O di kaya, mag-ipon ka ng mga babae, kagaya nung ginawa nung na binugbog ni Pulong Duterte, na nag-ipon ng tao para ibugaw yung mga babae. Trafficking din yun. Kaya nga sinasabi ko, si Pulong Duterte, kasuhan, dapat kasuhan. Dapat sagutin niyo yun. Kaya nga lang, ang diferensya lang nun, alam mo Julie, diferensya lang, kung kakasuhan mo si Pulong Duterte, naalala niyo nag-viral na sa YouTube, sa video, na gumaganon pa ng kutsilyo si Aikan, inaambahan niya ng kutsilyo yung isang lalaki. Sabi nila, tinatakot daw niya patayin at binura-mura pa. So, dalawang kaso. Threat at saka paninirang puri. So, ngayon, ang tanong, paano mapatunayan na threat ngayon? So, threat, siguro, pwede mo ba sabi na may threat kasi makikita mo naman sa CCTV. Makita mo yun sa video. Pero kung ano ang sinabi ni Pulong Duterte, ang hirap paniwalaan. Kasi unang-una, walang boses ang video. Walang boses. So, si Pulong naman, yung kumakaso naman kay Pulong, dapat kasuhan din ng trafficking kagaya yung ginagawa ni Harry Roque kuno. Nag-ipon ng mga empleyado, mga Chinese at iba-ibang lahi, at kung hindi makakuha sa quota, ay binubugbog daw nila. So, trafficking din yun. So, gayon, kung trafficking, ang problema lang natin, ano bang ebidensya na nakita ko na pinablis nyo sa newspaper, sa YouTube, sa social media, sa Twitter? Ang nakita ko lang doon ay nagdahil sa minsan ay nagtumayo bilang abogado si Harry Roque sa kaso na sinampa ng Lucky South 99 doon sa kumpanya na umuupa sa kumpanya ng Pogo na umuupa sa Lucky South 99. So, ang ibig sabihin, ang kaso nila, palalayasin nila. Nang ibig sabihin, yung tinatawag na unlawful detainer na hindi nagbabayad sa upa yung Pogo Company at gustong palabasin. At kung maniniwala ako, ano lang pala, nagpapaupa lang pala itong Lucky South 99. Nagpapaupa lang pala at hindi sila involved sa Pogo. So, maaring disenyo din yun ni Harry Roque. Pero, paano natin mapatunayan? Kasi kailangan ikukonvict mo yung tao, may ebidensya ka, hindi lang kay yun ang paniwala ko. Ganon din kay Bantag. Ikukonvict ba namin siya? Ang sagot ko, yes, tiwala po ako na makukonvict namin si Bantag. Ano pong dahilan? Ang ebidensya namin ay mga ganito. Number 1, umamin na po yung preso na yung tatlong hari ng ng tatlong grupo, no, na si Alvin Cornista Labra, yung isa yung Alfie Piñaredonda. Tapos si Aldrin Micusa Galicia. Tapos yung mayor sa yung sa naitapon sa Iwahig. Kasi ang kwento, bakit ko magagamit silang ebidensya? Kasi po umamin na sila. Umamin na sila ng kanilang ginawang papel. Sa kanilang pag-amin po, kagaya nito si Mayor doon sa
na nanggaling sa Iwahig. Ang sabi niya, inamin niya sa korte, sa Las Piñas Regional Trial Court, na one day, isang araw, tinawagan siya ni Zulueta na siyang tawag niya si superintendent siya, si Zulueta sa Bilibid. Tumawag siya kay Mr. Mayor at tingnan natin na mas sure, gusto ko na maging sure, i-click muna, i-search ko muna sa AI yung mga suspects convicted in Percy Lapid murder case. Yan. Na-convict na sila. O si Alpi Piñaredonda, nabanggit ko si Alvin Cornista Labra, tapos si Aldred Micusa Galicia, at saka yung sa principal suspect sa, yung sa sinasabi ko sa Iwahig Penal Colony or Penal Farm, doon sa Puerto Princesa. Tinawagan siya ni Zulueta, pero ang sabi niya ay tinawagan siya para magpahanap ng killer para papatayin. May ipapatay daw si Bus, si Tanda, sabi ni Zulueta. So, ang nangyari, binadala sa kanya ni Zulueta yung video ni Percy Lapid at saka mga litrato ni Percy Lapid at litrato ng kanyang pamilya. So, nang pinadala, at tinawagan naman ngayon, pagkatapos ni Mayor na yon, tumawag siya kay Alvin Cornista Labra. Kasi magka-brad sila sa commander, Batang City Jail. Tapos, si Alvin Cornista Labra ay kinausap naman si Aldrin Micusa Galicia ng Sige Sputnik Gang, magpahanap ng killer. At kinausap niya rin si Alpi Piñaredonda na siyang leader ng Happy Go Lucky Fund na puro mga Happy Go Lucky gang na puro mga Ilonggo na bilanggo ang kanilang kasama. So ngayon, it turned out in the end, sa mga inamin nila, si Alpi Piñaredonda ang nagbigay ng pera na paunang binayad kay Joel Escorial. Umamin na rin si Joel Escorial na kinonfirma niya nang binigyan siya ng pera at pinakita pa niya yung kanyang, na-document pa yung kanyang BDO bank account na kung saan paano pumasok ang lahat ng pera. At itong pera na ito mayroon pang tinatawag na AMLAC na records at tugma yung mga record na yun. Therefore, totoo yung sinabi nila na sila ay inutusan ni Zulueta. Ngayon, ang direktang alam nila na mga testigo ay si Zulueta. Umamin sila lahat na wala silang nakita na si Bantag ang nagutos. Kaya nga, in fairness to you, na naniniwala na hindi si Bantag involved, yan po ang katotohanan, wala po kaming direktang ebidensya na si Bantag ang nagutos. Ang aming direktang ebidensya lamang ay na si Zulueta ang nagtawag para maipapatay si Tanda na tinutukoy na si Bantag. So, pagkatapos doon, di umamin na sila, di ibig sabihin, hindi mo na pwedeng sabihin na hindi ko maniwala dyan. Di, paniwalaan mo na kasi iyon na po ang sinintensyahan. Okay? So, ngayon, ano pa ang sa likod dyan na pwede namin gamitin laban kay Bantag? Sa katotohanan na walang ibang tao ang pwedeng magpagalaw kay Zulueta, kundi yung boss niya lamang at kanyang body na si Bantag. At syempre, walang ibang tao ang pwede magpagalaw kay Zulueta. Alangan naman kahit si Secretary Bonjing Rimulya, hindi niya rin mapapagalaw si Zulueta. Therefore, there is no other. At saka established naman sa ibang mga samahan nila na pakahaba. Lagi kasama kung saan na destino si Bantag ay kasama si Zulueta. Nung nadistino sila sa Caloocan bilang city jail warden si Bantag, nandun din si Zulueta. Nung nadistino
naman si Bantag sa Parañaque City Jail, nandun din si Zulueta. Anong nangyari? Ang ginawa pa nga, nagjo-duty noon si Zulueta nung sinabihan na pinapunta ang 10 Chinese na may kasong drugs. Pinapunta sa office ni Bantag dun sa Parañaque City Jail. At nung pumasok, pinaputukan ng granada, patay ang mga Chinese. Nung 2016 yun. Kaya doon na bilib si Duterte sa kay Bantag. At dahil bilib siya kay Bantag, nung naalis na si Paeldon sa Bureau of Correction, kinuha si Bantag at nilagay sa rekomendasyon ni Bongo. Nilagay siya na siya ang magiging Bureau of Corrections Director General. Kaya nilagay siya ron. Noong September 19, 2020, panahon ng COVID. So in other words, ang samahan nila ni Zulueta at saka ni Bantag ay matindi. Na-establish na yung kanilang partnership. Alangan nyo po, dapat nyo malaman sa batas ng ebidensya, may tinatawag kami na res inter alios acta. Ang salita ng isang tao ay hindi mo pwede tanggapin na ebidensya kung ang salita niya ay laban sa isang tao. Halimbawa, sinabi ni Zulueta, si Bantag po ang nag-utos sa akin para maghanap ng killer. Halimbawa, sabihin niya. Tapos, paniwalaan ba yon? Ang sagot sa res inter alios acta, ang salita ng sinuman ay hindi mo pwedeng gamitin na ebidensya laban sa ibang tao. Yan. Batas yan. Pero may sariling may tinatawag na exception. Exception to the rule. Ang one exception to the rule, kung na-establish mo yung kanilang na meron silang kasindikatuhan, matagal na silang nagsama. Kagaya niyan, matagal silang nagsama. So ngayon, ang kinasuhan ng murder sa Parañaque City Jail na pagpatay sa 10 Chinese ay si Bantag kasama si Zulueta. Nevertheless, acquitted doon si Bantag. Sa depensa niya na nagtututbrush ko nun siya sa office niya, sa kanyang CR, sa kanyang office, nang pinaputukan daw siya. Paano makapagdala? Kung totoo man yun, paano makapagdala ng baril yung mga Chinese na bilanggo? Bago sila pumasok, dumaan sa kamay ni Zulueta. Nevertheless, itong judge naman, si Judge Baraquias, hindi ako maniwala sa decision mo, Judge Baraquias. Bakit mo pinaniwalaan yung depensa ni Bantag? Nag-self-defense. Kaya inakwit mo. Nung dahil inakwit mo, tinalaga siya ni Duterte bilang Director General ng Bilibid. Ngayon, nung tinira ni Percy Lapid yung September 5 na live stream video na pinakita yung mansion ni Bantag sa loob ng Phase 5 ng Bill Air Subdivision, ay nagalit si Bantag. Kasi pinakita ang 11 sasakyan ni Bantag. Ganun na pala siya kayaman. Ang Bill Air po parang halos hindi man kasing level ng Forbes Park na kung saan nakatira si Bongbong Marcos at saka si Anton Lagdameo at saka si Romualdez ay pangmayaman din na subdivision. Yung Bill Air doon sa Santa Rosa, Laguna. Kaya nagalit siya. Kaya pinadala pa yon. Ngayon, another incident, nagagamitin nating ebidensya, nagpadala pa siya ng Viber message si Bantag kay Rimulya. Sir, tulungan mo ako, anong gagawin ko rito? Pinakita yung video na tinira ni Percy Lapid yung kanyang bahay. Tapos nagpadala rin siya sa kanyang mga mista, mga classmates niya sa PNPA, class 1996. Mista, anong gagawin ko rito? Kasi hindi naman siya PNP. Yung mga mista niya ng PNP, nag-advise sa kanya, ipablatter mo, tsaka kasuhan mo. Hindi niya sinunod. Kaya, the rest is history, talagang guilty si Bantag. Pasensyahan na. So ngayon, ang inihingi ko sa DOJ ay, bakit hindi nyo ilagay din sa red notice ng Interpol si Bantag? Bakit si Harry Roque lang? Kau naman, General Nicolas
Torre III na hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, bakit hindi mo tinatrabaho paghuli kay Bantag? Ha? Si Harry Roque lang kasi kaaway ng boss mo na politika. Yan lang po. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana naman gagawin ninyo. So, shout out na lang ako kay Mr. Romualdez Tambi. Kinig lang ko. Pawala-wala net ko. Ganun ba? Sheriff Nor Arif. Okay, sige sir. Dr. Toto Kausing, panawagan natin kay DOJ at iba pa, bakit si Harry Roque lang may red notice at bakit hindi kasama si Gerald Bantag? Oo nga, di ba? Pastor Rodi Rabi, si Gregorio Remulta, maayong buntag, Dr. Toto, maayong buntag sab. Rodi Rabi, stay safe. Happy Dr. Kausing. Abisja, kahit masamang tao ang tingin nila kay Digong, pero nakikita ko sa kanya ang sinseridad sa kanyang pamamahala. Wala pong koneksyon si Digong kay Percy Lapid. Yan lang po masabi ko. Dahil wala kami nakitang ebidensya laban doon. Neil 24, ano ang nangyari sa Pilipinas? Ginagawa nila weak ang Pilipinas. Marudya Rabon, yung kay Bantag at kay Percy ang atubagin mo, araw-araw mo i-vlog. Ay pa, magmusasawa naman tao sa akin, panay Bantag na lang. Di ba? Fernando Rafael Fernandez Cuervo, good morning Philippines, mabuhay to all listeners. Iris Aipo, Dr. Tote, pakidiscuss nga po yung tungkol sa pagtanggal ni Sir Arnel Ignacio sa OWA. Love ka po namin. Salamat po. Jagari, good PM, Dr. Toto Kasang, Ramil Birgar, Arcadia Fortaleza, natabunan na kay Bantag, RGM Secret TV, Racy Shirley Ann Lansang, good evening po. Sam Ordona, bayad ni Duterte si Bantag. Kakaka na lang atin yung ganun. Ang akin, ebidensya for ebidensya tayo, ha? So, magandang umaga po sa lahat. At balik po kayo, mag-out lang ako at si Arnel Ignacio naman pag-usapan natin. 10 minutes lang, Arnel Ignacio naman.